isang maliit na baryo sa kanayunan, sa gilid ng malalawak na sakahan, doon nakatira ang pamilya ni Oscar. Si Oscar ang panganay sa 3 magkakapatid at mula pagkabata, ramdam na niya ang bigat ng responsibilidad. Mula pa noong maaga siyang magkamalay, wala na siyang ibang ginawa kundi magtrabaho, magsaka at tumulong sa kanyang ina sa bukid. Ang kanilang pamilya ay hindi mayaman at dahil dito, napilitan siyang magtrabaho upang makatulong sa kabuhayan ng kanilang pamilya. Si Oscar ay 16 na taong gulang, ngunit sa kabila ng kanyang murang edad, parang pasan na niya ang mundo. Hindi tulad ng ibang kabataan sa kanilang lugar na may oras para maglaro, mag-aral at makipagbarkada, si Oscar ay kinakailangang magbanat ng buto. Simula pa lang ng madaling araw ay gigisingin na siya ng kanyang ina, si Aling Nena. Napayat at halatang pinagod na ng trabaho at hirap ng buhay. Magsasama sila sa bukid para magtanim, mag-araro o mag-ani ng palay. Anak, gising na. Kailangan na nating magtanim ng palay. Maaga pa pero mas mabuti nang tapusin natin agad bago lumubog ang araw. Malumanay na tawag ni Aling Nena isang umaga habang hinahaplos ang balikat ni Oscar. Nanay, pwede bang mamaya na? Gusto ko pang matulog eh. Reklamo ni Oscar. Nakabaling ang ulo sa kabilang dako, pilit na itinatago ang inis sa kanyang boses. Ngunit, hindi siya mapipigilan ng kanyang ina. Anak, kailangan na talaga nating magsimula. Alam mong wala tayong ibang pinagkukunan ng kita. Kung hindi tayo magtatanim, wala tayong kakainin. Sabi ni Aling Nena, puno ng pagmamakaawa sa kanyang boses. Sumimangot si Oscar at pabalang na sumagot. Bakit ba kasi ako ang laging pinagtatrabaho? Bakit hindi sila itay o mga kapatid ko? Gusto ko lang maglaro, Nay. Bakit ako na lang lagi? Napatigil si Aling Nena at napayuko. Tila sinaksak ng bawat salita ng anak ang kanyang puso. Alam niyang nahihirapan si Oscar, ngunit wala siyang magawa. Maagang namatay ang kanilang ama na si Mang Tino dahil sa sakit na nakuha nito sa sobrang pagtatrabaho sa bukid. Naiwan siya upang alagaan ang 3 anak at itaguyod ang kanilang kabuhayan ng mag-isa. Mahal kita, anak. Alam kong mahirap ang buhay pero kailangan nating magsikap para mabuhay. Hindi ko man gustong pagtrabahuin ka pero wala akong ibang kakampi, anak. Sana naiintindihan mo. Mahinang sagot ni Aling Nena habang pinipigilan ang mga luhang gustong pumatak. Ngunit si Oscar ay hindi nakikinig at puno ito ng hinanakit. Gusto niya lang makalaya sa hirap ng buhay na iyon. Gusto niyang maramdaman ang pagiging bata. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, tila mas lalo siyang nalulunod sa responsibilidad at bigat ng buhay na dala ng kahirapan. Isang araw, matapos ang mahaba at nakakapagod na trabaho sa bukid, umupo si Oscar sa ilalim ng isang puno kasama ang ilan sa kanyang mga kaibigan. Sila'y mga kabataang katulad niya, ngunit hindi kasing bigat ang dinadala sa buhay. Madalas, pinag-uusapan nila ang mga simpleng bagay, mga laro, mga babae at minsan ay mga pangarap. Ngunit sa tuwing binabalik ni Oscar ang kwento sa kanyang buhay, palagi itong nagiging seryoso at mabigat. Hirap ng buhay ko, pre. Araw-araw, parang ako na lang ang gumagawa lahat ng trabaho sa bahay. Yung nanay ko halos patay gutom na, pero ayaw akong tantanan. Gusto ko lang maglaro, magpakasaya tulad nyo. Reklamo ni Oscar habang humihit-hit ng sigarilyo. Napatigil ang isa niyang kaibigan, si Ruben, at nagtanong, bakit hindi ka na lang tumakas? Iwan mo sila, pre. Pwede ka namang maghanap ng trabaho sa bayan eh. Di ba? Mas okay yun kaysa araw-araw ka nalang pinagtatrabaho ng nanay mo. Napaisip si Oscar. Matagal na niyang iniisip ang ideyang iyon. Ang tumakas mula sa hirap ng buhay at magsimula ng sarili niyang landas. Ngunit tuwing tinatangka niyang gawing ito, natatalo siya ng kanyang konsensya. Hindi niya kayang iwanan ng kanyang ina, kahit pa puno siya ng galit at hinanakit. Hindi ko alam, Ruben. Gusto kong umalis pero saan naman ako pupunta? At paano naman ang nanay ko? Mahirap din siya pero hindi ko na rin kayang magtiis ng ganito eh.
Sagot ni Oscar habang ibinabalik ang sigarilyo sa kanyang labi. Kung ako sa'yo pre, aalis na ako. Hanap ka ng trabaho sa bayan, magpakasaya ka. Tsaka mo nalang balikan yung nanay mo kapag may pera ka na. Sabi ni Ruben na tila walang malasakit sa hirap na pinagdaraanan ni Oscar. Ngunit si Oscar, sa kabila ng kanyang galit at hinanakit, ay alam na mahirap iwanan ang kanyang pamilya. Maraming beses na niyang narinig ang kanyang ina na umiiyak sa gabi, humihingi ng tawad sa Diyos dahil sa hirap ng kanilang buhay. Kahit papaano, alam niyang mahal siya ng kanyang ina at ginagawa nito ang lahat upang mabuhay sila. Ngunit ang bigat ng kanyang buhay ay tila mas malakas pa rin kaysa sa kanyang pagmamahal sa ina. Kinagabihan, habang nasa pagkainan sila ng kanyang mga kapatid, napansin ni Aling Nena ang katahimikan ni Oscar. Sa kabila ng kanilang kahirapan, sinisikap pa rin niyang maghain ng pagkain para sa kanyang mga anak. Kahit simpleng gulay at kanin lang. Oscar anak, kumain ka na. Kailangan mo magpahinga para bukas. Magtatrabaho na naman tayo sa bukid eh. Mahinang sabi ni Aling Nena habang iniaabot ang isang plato kay Oscar. Ngunit, imbis na tanggapin ang pagkain, napasimangot si Oscar. Bakit ako? Bakit laging ako? Wala na ba akong ibang pwedeng gawin kundi magtrabaho? Gusto ko rin naman mag-enjoy minsan, Nay. Sabi ni Oscar, puno ng galit sa kanyang tinig. Napaluha si Aling Nena, ngunit pinili niyang maging matatag. Anak, alam kong mahirap pero ginagawa ko ito para sa inyo. Wala na ang tatay mo. Kailangan nating magtulungan. Ngunit si Oscar pabalang na sumagot. Wala akong pakialam, Nay. Ayoko ng ganito. Hindi na ako bata. Gusto ko nang umalis. Tahimik lang na nakikinig ang mga nakababatang kapatid ni Oscar. Walang imik dahil alam nilang palaging ganito ang sitwasyon tuwing nag-uusap si Oscar at ang kanilang ina. Malalim na ang sugat sa kanilang pamilya at tila hindi na ito kayang hilumin ng mga simpleng salita. Sa mga sumunod na araw, lalong lumala ang sitwasyon ni Oscar. Sa tuwing tinatawag siya ng kanyang ina para magtrabaho, palagi siyang pabalang na sumasagot. Mas madalas siyang sumama sa kanyang mga barkada, gumagala, naglalaro at kung minsan ay nalululong sa bisyo. Kahit sigarilyo lang, ramdam niya ang kalayaan na hindi niya nararamdaman sa loob ng kanilang tahanan. Isang gabi, habang nagiinuman sila ng kanyang mga kaibigan sa isang kubo sa gilid ng bukid, bumalik na naman ang usapan tungkol sa kanyang pamilya. Pre, bakit hindi mo nalang tuluyan takasan yung buhay mo? Tanong ni Ruben habang hinihigop ang kanyang alak. Walang mangyayari sa'yo dyan eh. Bata ka pa, Oscar. May pagkakataon ka pa na maghanap ng ibang landas. Napatingin si Oscar sa malayo. Tila iniisip ang posibilidad. Hindi ko kaya, Ruben. Pamilya ko pa rin sila eh. Ngumiti ng pilit si Ruben at bumaling kay Oscar. Pre, di mo alam kung hanggang kailan ka magtitiis dyan. Baka isang araw, magising ka na lang tapos wala ka na talagang pagpipilian. Kundi ang bumalik sa dati. Kaya habang may oras ka pa, gumawa ka na ng paraan. Hindi sumagot si Oscar. Sa kanyang puso, may bahaging gustong kumawala. Gustong makawala sa hirap. Sa sakit ng pagtatrabaho mula pagkabata. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi sa kanyang puso na alam niyang hindi niya pwedeng iwanan ng kanyang pamilya. Kinabukasan, muli silang bumalik ni Aling Nena sa sakahan. Pagod na pagod si Oscar. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa bigat ng damdaming dala niya araw-araw. Nakatingin siya sa kanyang nanay, nakikitang payat ito at halatang pagod na rin sa trabaho. Nay, bakit ba kasi hindi na lang tayo umalis dito? Bakit hindi na lang natin hanapin ang ibang paraan para mabuhay? Tanong ni Oscar, puno ng hinanakit. Tumingin si Aling Nena sa kanyang anak, puno ng pagmamahal at pangunawa sa kanyang mga mata. Anak, kung may ibang paraan lang, ginawa ko na. Pero ito ang buhay natin ngayon eh. At hanggat kaya natin, kailangan nating magsikap para makaraos. Mahal kita, Oscar anak. Pero hindi ko kayang gawin ito ng mag-isa. Sa kabila ng pagmamakaawang tono ng kanyang ina, hindi pa rin mapigilan ni Oscar ang galit na nararamdaman niya.
Parang sinasakal siya ng responsibilidad na hindi naman dapat niya pasan sa murang edad. Gusto niya ng kalayaan, gusto niya ng buhay na walang bigat, walang pasanin. Sa loob ng kanilang tahanan, ramdam ang tensyon sa bawat araw. Ang dating masayahing si Oscar ay palagi ng tahimik o kaya naman galit. Madalas na niyang hindi sinusunod ang kanyang ina at mas pinipili na lang niya na magpakalayo-layo kasama ang mga kaibigan. Sa kanyang puso, gustong-gusto na niyang kumawala sa buhay na iyon. Ngunit hindi niya alam kung papaano. At sa bawat oras na lumilipas, palala ng palala ang kanilang sitwasyon. Si Oscar, sa murang edad, ay nahuhulog sa bisyo at galit. Ang kanyang ina, si Aling Nena, ay patuloy na nagmamalasakit. Ngunit, tila wala nang magagawa upang ibalik ang dati nilang masayang samahan. Sa kabila ng lahat ng ito, may tanong na patuloy na bumabagabag kay Oscar. Hanggang kailan ko titiisin ang ganitong bagay? Ang ganitong buhay? Sa kanyang isipan. Hindi siya sigurado kung saan siya dadalhin ng kanyang galit. Ngunit, isa lang ang alam niya. Hindi na siya pwedeng manatili sa sitwasyon nilang ito ng matagal pa. Isang mainit na araw ng tag-araw, nagising si Oscar sa malakas na tawag ng kanyang ina. Muli siyang sinabihan ni Aling Nena na samahan siya sa sakahan para magtanim ng palay. Subalit sa pagkakataong ito, kakaiba ang reaksyon ni Oscar. Hindi na siya nakikinig at sa wakas, nagdesisyon na siyang sundin ang matagal na niyang iniisip. Hindi siya sumama. Nak, kailangan ko ng tulong mo. Hindi ko kayang magtrabaho ng mag-isa. Pakiusap ni Aling Nena habang pinipilit na kumbinsihin ang kanyang anak na bumangon. Ngunit, pabalang na sumagot si Oscar. Ayoko, Nay. Sawa na ako sa pagtatrabaho. Kayo na lang. Kaya niya naman yan kahit wala ako eh. Sagot niya habang nagtatakip ng kumot at muling ipinikit ang mga mata. Tila walang pakialam sa sinasabi ng kanyang ina. Napatigil si Aling Nena. Saglit na tumahimik. Alam niyang hirap na rin si Oscar. Ngunit wala siyang ibang magawa kundi humingi ng tulong. Ang mga kapatid nito ay bata pa at hindi pa kayang magbanat ng buto. Siya lamang ang pwedeng sandalan at sa bawat araw na lumilipas, unti-unti na rin siyang tinatalo ng pagod at hirap ng trabaho. Oscar, anak, pakiusap. Kailangan talaga kita ngayon. Sambit ng kanyang ina, halos pabulong habang hawak ang kamay ni Oscar. Ngunit hindi na ito pinansin ng binata. Tumigil ka na, Nay. Ayoko na talagang sumama sa'yo. Ayoko na sa hirap ng buhay na to. Galit na sagot ni Oscar na nagpatuloy sa pagbalot ng sarili sa kumot. Walang nagawa si Aling Nena kundi iwan si Oscar at pumunta na lamang mag-isa sa sakahan. Nakikita niyang nagiging mas matigas ang loob ng kanyang panganay at ito ay labis na nagpapahirap sa kanya bilang ina. Ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang magpatuloy para sa kanyang mga anak, kahit gaano man kahirap. Kinahapunan, naglalaro si Oscar sa kalsada kasama ang kanyang mga kaibigan nang biglang may isang batang lalaki na tumakbo patungo sa kanila. Halata ang pag-aalala sa mukha nito. Oscar! Oscar! Sigaw ng bata. Habol-habol ang hininga. Ang nanay mo! Ang nanay mo naimatay sa sakahan! Dinala siya sa ospital! Saglit na natigilan si Oscar. Hindi niya agad inintindi ang sinasabi ng bata. Ang tanging nais niyang gawin sa mga oras na iyon ay makalimot sa bigat ng kanyang buhay. Sa halip na magmadaling pumunta sa ospital para alamin ang kalagayan ng kanyang ina, mas pinili niyang magpakalayo-layo at sumama sa kanyang mga barkada para mag-inom. Doon ka muna sa bahay, sabi ni Oscar sa bata. Sabihin mo sa mga kapatid ko na wala akong oras para alagaan sila ha. Nagagawin pa ako eh. Nagulat ang bata sa kanyang narinig. Ngunit wala itong nagawa kundi sundin ang sinabi ni Oscar. Tumakbo ito pabalik sa bahay ng mga ito na iiyak dahil sa nakita niyang kawalan ng malasakit ng panganay na anak. Habang patuloy ang inuman ng magkakaibigan sa isang liblib na lugar, panay ang tawa at kwento ni Oscar. Walang makikitang bakas ng pag-aalala sa kanyang muka.
Kahit pa alam niyang nasa ospital ang kanyang ina, mas pinili niyang uminom ng alak para pansamantalang makalimutan ang bigat ng buhay na sinusuong niya. Pare, seryoso ka? Nahimatay nanay mo pero nandito ka pa rin? Tanong ni Ruben habang tumatawa. Sobra ka naman. Hayaan mo na pre, sagot ni Oscar habang humihigop ng alak. Alam naman natin na kaya niyang bumangon mag-isa. Matagal na siyang sanay sa hirap, uy. Patuloy silang nag-inuman hanggang sa hindi na malaya ni Oscar ang oras. Umaga na nang siya'y umuwi. Lasing at wala pa rin sa kanyang sariling wisyo. Ngunit nang makauwi siya, bumungad sa kanya ang kanyang tito Raul, kapatid ng kanyang ama. Pagdating pa lamang ni Oscar sa kanilang pintuan, agad siyang sinalubong ng galit ng tito. Mula pa noong pagkamatay ni Mang Tino, si Tito Raul na ang tumutulong kay Aling Nena sa pagpapalaki ng mga bata. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na napigilan ni Tito Raul ang kanyang galit. Oscar, anong ginawa mo? Alam mo bang nasa ospital ang nanay mo at ikaw nagiinom ka lang? Galit na sigaw ni Tito Raul habang hinawakan sa damit si Oscar at malakas na hinila papasok sa bahay. Nagulat si Oscar sa biglang bugso ng galit ng kanyang tito. Ngunit dahil lasing, hindi siya makapagpaliwanag ng maayos. Wala akong pakialam tito! Hindi ko na kaya! Ayoko na! Galit na sigot ni Oscar. Pilit na tintulak palayo ang kanyang tito. Ngunit hindi nakinig si Tito Raul. Puno ng galit, agad niyang binugbog si Oscar. Pinagsasampal at pinagsusuntok ito sa muka. Wala kang utang na loob, Oscar. Ang nanay mo halos mamatay na sa katatrabaho para sa inyo. Tapos ikaw, walang malasakit sa kanya? Anak ka ng demonyo! Napatumba si Oscar sa lakas ng suntok ng kanyang tito. Ramdam niya ang kirot sa bawat parte ng kanyang katawan. Ngunit, mas matindi ang sakit ng kanyang loob. Sa kanyang isipan, ang tanging nasa isip niya ay ang galit sa buhay na iniwan sa kanya ng kanyang mga magulang. Nang mapagod si Tito Raul sa pagbugbog, agad itong umalis at iniwang nag-iisa si Oscar sa loob ng bahay. Hindi ito umiiyak, hindi dahil sa hindi siya nasaktan, kundi dahil wala na siyang lakas pa para umiyak. Umiikot sa kanyang isipan ang mga tanong at paghihinagpis sa buhay na tila walang katarungan. Kinaumagahan, napilitang pumunta si Oscar sa ospital upang bisitahin ang kanyang ina. Alam niyang mali ang ginawa niya, ngunit wala na siyang balak na magpakita ng pagsisisi. Ang tanging layunin niya ay ang makita ang kalagayan ng kanyang ina, at kung sakaling may mangyari, maisip niyang tapos na ang kanyang obligasyon sa kanila. Pagdating niya sa ospital, sinalubong siya ng kanyang mga kapatid. Umiiyak ang mga ito dahil sa kalagayan ng kanilang ina. Kuya, gutom na kami. Hindi pa kami nakakakain. Reklamo ng kanyang bunsong kapatid na wala pang sapat na gulang para maintindihan ang bigat ng sitwasyon. Ngunit walang pakialam si Oscar. Hindi ko problema yan. Bahala na kayo sa sarili nyo. Malamig na sagot niya. Sabay talikod at diretso sa kwarto ng kanilang ina. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niya si Aling Nena na nakahiga sa kama. Payat at tila hindi na kayang bumangon pa. Nakapikit ang kanyang mga mata at may mga aparatong nakakabit sa kanya. Hindi na makapagsalita si Aling Nena dahil sa kanyang kalagayan. Na-heat stroke siya dahil sa sobrang init habang nagtatrabaho sa sakahan mag-isa. Napatingin si Oscar sa kanyang ina. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang dibdib. Ngunit hindi ito sapat upang alisin ang galit at hinanakit na matagal na niyang pinipilit itago. Bakit ba kasi hindi mo na lang kami iniwan, Nay? Bakit hindi mo kami pinalaya sa hirap ng buhay na to? Pulong ni Oscar habang nakatingin sa walang malay na katawan ng kanyang ina. Kung mamatay ka man, sana tapos ng lahat. Hindi inaasahan ni Oscar na maririnig niya ang sarili niyang magsabi ng mga ganong salita. Ngunit, sa kabila ng lahat, iyon ang laman ng kanyang puso. Gusto niyang kumawala sa bigat ng kanyang buhay. At sa tingin niya, ang tanging paraan para makalaya siya ay ang mawala ang mga responsibilidad sa kanyang ina at mga kapatid. Lumipas ang mga araw,
patuloy na nasa ospital si Aling Nena. Hindi pa rin nagigising. Si Oscar naman ay nagpatuloy sa kanyang mga barkada at bisyo. Tila wala nang pakialam sa kinubukasan ng kanilang pamilya. Sa kanyang isip, naghihintay na lamang siya ng tamang panahon upang tuluyan ng iwan ang lahat. Hindi niya gustong magpakasama, ngunit tila wala siyang makitang ibang daan palabas sa sitwasyon na kanyang kinasasadlakan. Isang gabi, habang nagiinuman muli kasama ang kanyang mga kaibigan, bumalik sa isipan ni Oscar ang kanyang pamilya. Pre, di ka ba naawa sa nanay mo? Pati sa mga kapatid mo? Parang binabaliwala mo na lang sila eh. Tanong ni Ruben, na tila naguguluhan sa mga desisyon ni Oscar. Anong magagawa ko, Ruben? Wala akong gustong buhay kundi ito eh. Hindi ko naman ginusto to, pre. Gusto ko lang makawala. Kung patay na ang nanay ko, wala na akong obligasyon. Malaya na ako. Sagot ni Oscar, na tila walang kapakialam sa kung anong maramdaman ng iba. Hindi na sumagot si Ruben. Tila naguguluhan din sa mga sinasabi ni Oscar. Ngunit sa puso ni Oscar, ang tanging alam niya ay gusto niyang maging malaya. Mula sa hirap ng buhay, mula sa responsibilidad, at mula sa sakit ng kanilang pamilya. Patuloy na naging malamig ang puso ni Oscar sa mga sumunod na araw. Hindi na siya bumalik sa ospital upang bisitahin ang kanyang ina. At mas madalas na siyang wala sa bahay. Lumalalim na rin ang kanyang bisyo at ang bawat hakbang niya ay papunta sa mas madilim na daan ng buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang tanong na hindi maalis sa kanyang isipan. Hanggang kailan ko dadalhin ang bigat ng buhay na to? Sa kanyang puso, alam niyang hindi pwedeng magtagal ang ganitong buhay. Ngunit hindi niya alam kung paano ito tatapusin. Sa paglipas ng mga linggo, buhay pa rin si Aling Nena. Ngunit wala siyang kakayahang magsalita o makakilos. Ang kanyang katawan ay tila bihag na ng sakit at hirap. Ngunit tila ayaw pa siyang tuluyang iwanan ng buhay. Ang kanyang mga pangarap na may taguyod ng kanyang mga anak na kahit papaano ay makatayo sila sa kanilang sariling mga paa ay tila isang malaon ng alaala. Ngayon, si Tito Raul na lamang ang nagpapakita ng malasakit sa kanya. Ang kapatid ng yumaong asawa ni Aling Nena. Siya ang nagbabantay sa ospital at nangangalaga sa kalagayan ng kanyang hipag. Samantalang si Oscar, na naiwan upang alagaan ang kanyang mga kapatid, ay pilit na kumakayod upang mabuhay sila. Kahit labag na labag sa loob niya, kahit na wala na siyang gusto sa buhay na iniwan ng kanyang ina, napilitan siyang gawin ang mga bagay na kinamumuhian niya. Ang magtrabaho, ang maghanap ng paraan para pakiinin ang kanyang mga kapatid at ang harapin ang araw-araw na bigat ng responsibilidad. Isang gabi, habang naghahanda ng hapunan para sa mga kapatid niya, napansin ni Oscar na halos wala na silang makain. Ang tanging natitira ay kaunting bigas at kahit pa pilit niyang hinahanap ng paraan para mapunan ang kanilang pagkain, wala siyang magawa kundi asinan na lamang ang kanin. Hindi ba pwedeng maghanap na lang tayo ng ulam, kuya? Tanong ng bunsong kapatid ni Oscar, na halos mangyak-ngyak na sa gutom. Hindi pwede! Asin lang nga mayroon tayo. Wala akong magagawa kundi tiisin yan, huwag ka ng mga arte. Galit na sagot ni Oscar, na bagamat ramdam ang pagod, ay nagmumula rin ang isang pusong puno ng galit at hinanakit. Hindi niya alam kung paano pa niya maitataguyod ang kanyang mga kapatid sa sitwasyong ito. Habang kumakain ang mga bata, kitang-kita sa kanilang mga mukha ang hirap. Hindi ito ang buhay na pinangarap ni Oscar para sa kanila. Ngunit wala siyang ibang magawa. Ang galit na matagal lang itinanim sa kanyang puso laban sa kanilang ina ay tila nagiging mas matindi sa bawat araw na lumilipas. Isang hapon, habang naglalakad si Oscar sa sakahan, biglang bumalik sa kanyang isipan ang mga dahilan kung bakit tila nawalan siya ng gana sa kanyang ina. Naalala niya ang mga oras noong bata pa siya, kung saan tila wala itong ibang ginawa kundi ang magtrabaho sa sakahan. Wala itong pangarap, wala itong plano sa kanilang kinabukasan. Para kay Oscar, ang buhay ng kanyang ina ay tila wala ng direksyon.
At sa tuwing kinakausap niya ito tungkol sa hinaharap, palaging pareho ang sagot. Anak, mahalaga lang na mabuhay tayo araw-araw. Hindi ko kayang mangarap pa ng malaki. Madalas na sinasabi ni Aling Nena. Ang mga salitang iyon ay parang espadang nagmamarka sa puso ni Oscar. Paano siya aasenso kung ganoon na lang palagi ang pananaw ng kanyang ina? Pakiramdam niya, wala itong pakialam sa kanyang kinabukasan. Na parang ang tanging mahalaga ay ang makaraos sa araw-araw, kahit wala silang patutunguhan. Kung hindi ka lang siguro pinanganak, Oscar, bulong ni Oscar sa sarili habang humihigop ng malamig na hangin sa sakahan. Mas mabuti pa siguro, hindi na tayo nalugmok sa ganitong hirap. Bumalik siya sa kanilang tahanan na mas mabigat ang loob. Iniisip kung paano tatapusin ang lahat ng kanyang nararamdaman. Kahit na may mga kapatid siya na umaasa sa kanya, sa loob ng kanyang puso, gusto na niyang kumawala. Isang gabi, nag-uusap si Oscar at ang kanyang tito Raul sa ospital. Tila malamig ang kanilang pag-uusap, puno ng tensyon at galit. Sa mga oras na yon, hindi na makayanan ni Oscar ang bigat ng kanyang nararamdaman at ang hinanakit sa kanilang ina. Tito, ano pa bang ginagawa ni nanay dito? Para saan pa tong lahat? Bakit hindi na lang natin siya hayaan? Hayaan na lang natin siyang mamatay? Malupit na sambit ni Oscar habang pinipigilan ng luha sa kanyang mga mata. Napalitan ng gulat ang ekspresyon ni Tito Raul. Oscar, di mo ba alam ang sinasabi mo? Hindi ganun kadali ang lahat. May buhay ang nanay mo at hanggat may buhay pa siya, may pag-asa. Ngunit, hindi ito nagdulot ng kahit anong simpatya kay Oscar. Pag-asa? Anong pag-asa ang sinasabi mo, Tito? Wala nang halaga ang buhay ni nanay. Tapos na siya. At kami, tapos na rin. Di mo naiintindihan sinasabi mo, Oscar. Mahirap ang sitwasyon, pero hindi mo pwedeng isumpa ang nanay mo ng ganyan. Galit na sagot ni Tito Raul. Ngunit si Oscar, puno ng galit at hinanakit, ay hindi nakinig. Tito, gusto ko na siyang mawala. Wala na akong pakialam sa kanya. Di niya kami matutulungan. Kaya ano pang silbi niya? Bakit pa siya nandito sa ospital? Para saan pa? Sa mga sumunod na araw, patuloy na bumibigat ang loob ni Oscar. Ang mga kapatid niya ay lalong pumapayat at sa kabila ng kanyang pagsusumikap na magtrabaho, wala na siyang makitang dahilan para magpatuloy. Gusto niyang iwan na ang lahat, ngunit hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Ang tanging naiisip niyang paraan ay ang pagtakas, ang pumunta sa Maynila at subukan ng kanyang kapalaran doon. Ngunit, bago niya magawa iyon, kailangan niyang hintayin ang tamang panahon. Sa tuwing tinitignan niya ang kanyang mga kapatid, lalo niyang nararamdaman ang bigat ng responsibilidad. Hindi niya gustong maging isang magulang sa kanila. Ngunit, tila siya ang naatasang gampanan ng papel ng kanilang ina at ama. Naisip niya minsan, ano kaya kung ipampon ko na lang sila? Mas mabuti siguro yun, no? Doon sila sa ibang pamilya. Ngunit, hindi niya alam kung paano simulan ang plano na iyon. Hindi rin niya kayang bitawan ng tuluyan ng kanyang mga kapatid, kahit pagaano kahirap ang sitwasyon nila. Sa isang pagkakataon, habang kausap muli si Tito Raul, muling binanggit ni Oscar ang kanyang balak. Tito, hindi ko na kaya ang ganitong buhay. Gusto ko nang umalis. Gusto ko nang pumunta ng Maynila. Subukan ang buhay ko dun. Pero, kailangan ko munang ipampon mga kapatid ko. Hindi ko kayang bitbitin yan, no? Lalo na sa ganitong hirap. Sabi ni Oscar, halos walang emosyon sa kanyang boses. Tumahimik si Tito Raul. Iniisip ang mga salitang binitawan ng kanyang pamangkin. Alam niyang si Oscar ay labis na nasaktan ng buhay. Ngunit, hindi niya inaasahan na darating sa puntong ito ang kanilang usapan. Oscar, alam kong mahirap ang sitwasyon natin pero hindi solusyon ang iwan sila. Kapatid mo sila. Ikaw ang inaasahan nila. Pero Tito, paano ko pa sila mabibigyan ng magandang buhay kung ako mismo, di ko alam kung paano mabuhay? Sagot ni Oscar, na tila nawawalan na lahat ng pag-asa. Hindi mo alam kung anong kaya mo hanggat di mo susubukan.
Hindi pwedeng takasan mo na lang lahat ng problema. Kung aalis ka, sino na lang aagapay sa mga kapatid mo? Tanong ni Tito Raul, puno ng pangamba para sa mga bata. Hindi sumagot si Oscar. Nakatitig lamang siya sa kanyang tito. Iniisip ang bigat ng mga salita nito. Alam niyang may katotohanan ang sinasabi ng kanyang tito. Ngunit, sa loob ng kanyang puso, mas malakas ang kagustuhan niyang makatakas. Lumipas ang mga linggo at habang patuloy na lumalaban si Aling Nena sa ospital, si Oscar ay patuloy na nagbabalak ng kanyang pagtakas. Sa tuwing tinitingnan niya ang kanyang mga kapatid, lalo lamang sumisikip ang kanyang dibdib. Alam niyang hindi niya kayang panindigan ang pagiging kuya at mas lalo siyang nawawalan ng pag-asa sa bawat araw na lumilipas. Siguro kapag nawala na si nanay, makakaalis na ako. Bulong ni Oscar sa kanyang sarili habang nag-aayos ng mga gamit. Bahala ng iba sa mga kapatid ko. Ngunit, sa kabila ng lahat ng galit at hinanakit, may bahagi pa rin sa puso ni Oscar ang hindi matanggap ang kanyang mga plano. May mga gabi na napupuno siya ng pangungulila na tila kahit gaano niya subukang takasan ng kanyang pamilya, may bahagi pa rin ng kanyang pagkatao ang nakakapit sa kanila. Hanggang isang gabi, habang mag-isa si Oscar sa kanilang bahay, naisip niyang bumalik sa ospital upang bisitahin ng kanyang ina. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may bumubulong sa kanyang konsensya na kailangan niyang hanapin si Aling Nena sa huling pagkakataon. Pagdating niya sa ospital, nakita niyang natutulog si Tito Raul sa gilid ng kama ni Aling Nena. Nakatitig siya sa kanyang ina. Payat, hindi na makakilos, ngunit buhay pa rin. May kaunting luha sa mga mata ni Oscar, ngunit pilit niyang pinipigilan ng mga ito. Nay, bulong niya. Halos hindi naririnig ng iba. Sana matapos na to. Sana matapos na rin lahat ng hirap. Habang nakatitig sa kanyang ina, hindi niya maiwasang maalala ang mga alaala ng kanilang pamilya noong buo pa sila. Ang mga panahong kahit hirap, magkasama silang nagtatrabaho sa sakahan. Bagamat puno ng hirap, may mga pagkakataon pa rin noon na nararamdaman niya ang pagmamahal ng kanyang ina. Ngunit ngayon, ang lahat ng yon ay tila malayo na at mahirap nang balikan. At sa gabing yon, muling bumalik si Oscar sa kanyang iniisip, ang pagtakas. Sa pagpanaw ng kanilang ina, balak niyang tuluyan ng iwan ang lahat, magtungo sa Maynila at magsimulang muli ng mag-isa. Isang araw, habang nagpaplano si Oscar na tuluyan ng iwan ng kanyang pamilya, nagdesisyon na siyang bumisita sa ospital. Hindi upang mag-alaga o mag-alay ng oras para sa kanyang ina, kundi upang magpaalam kay Tito Raul at sabihin ang kanyang balak na lumuwas ng Maynila. Tinatapos na niya ang mga bagay na humahadlang sa kanyang kalayaan. Kasama na rito ang responsibilidad at mga sakit ng nakaraan. Ngunit, pagdating niya malapit sa ospital, isang malakas na usok ang nakita niyang tumataas mula sa gusali. Sunog! Nasusunog ang ospital! Sigaw ng isang taong mula sa malayo. Sabay takbo ng mga tao papunta sa direksyon ng ospital. Nabatigil si Oscar. Tila naging mabagal ang lahat ng nangyayari sa paligid niya. Habang pinagmamasdan ng apoy na kumakalat sa gusali kung saan noroon ang kanyang ina. Naririnig niya ang mga sigaw ng mga tao, mga empleyado ng ospital na nagmamadaling tumulong upang iligtas ang mga pasyente. Subalit sa kabila ng lahat ng kaguluhan, isang kakaibang katahimikan ang bumalot kay Oscar. Nasa loob ng ospital ang kanyang ina. Alam niya yon. Alam niyang mayroon pa siyang oras para pumasok at tulungan itong makalabas. Ngunit sa kanyang puso, nanatiling matigas ang loob niya. Bumalik ang lahat ng galit at sama ng loob na matagal nang nag-uugat sa kanyang kalooban. Tapos na ako dito? Bulong ni Oscar sa kanyang sarili. Tumalikod siya sa ospital at naglakad palayo, sa kabila ng mga sigaw at kaguluhan sa kanyang paligid. Makalipas ang ilang oras, nalaman na ni Tito Raul ang nangyari. Nasa ospital siya nang magsimula ang apoy, ngunit dahil sa bilis ng pagkalat nito, hindi na niya nagawang mailigtas si Aling Nena.
Tumakas siya sa apoy, ngunit naiwan ang kanyang hipag sa loob. Pagdating niya sa labas, nakita niya si Oscar na tahimik na nakatayo sa gilid ng kalsada. Tila walang pakialam sa mga nangyayari. "Anong ginagawa mo rito?" Galit na sigaw ni Tito Raul habang mabilis na lumapit kay Oscar. "Bakit hindi mo sinubukang iligtas ang nanay mo? Nasa loob siya, Oscar. Paano mo nagawang hayaang mamatay siya roon?" Tahimik lang na nakatingin si Oscar sa kanyang tito. "Tapos na to, tito. Matagal ko nang gustong matapos to." Galit at puot ang bumalot kay Tito Raul. Ngunit, bago pa niya magawang sampalin o suntukin si Oscar, hinila siya ng ibang kamag-anak. Pilit siyang pinipigilang magwala sa harapan ng mga tao. "Si Oscar, siyang may kasalanan. Wala siyang ginawa para iligtas ang nanay niya," sigaw ni Tito Raul habang hawak siya ng mga tao. Nanginginig sa galit at hinagpis. Ilang oras ang lumipas at tuluyan nang natupok ang ospital. Halos walang nakaligtas at kabilang si Aling Nena sa mga nasawi sa sunog. Walang makapaniwala na isang trahedya ang nangyari sa ganitong paraan. Ngunit para kay Oscar, tila isang malaking kaginhawaan ang kanyang naramdaman. Akala niya, sa wakas, tapos na ang lahat ng responsibilidad at pasakit sa kanyang buhay. Malaya na siya sa mga bigat na nagbubuhat sa kanyang puso mula sa pagkabata. Ngunit hindi nagtagal, kumalat ang mga chismis at paratang laban kay Oscar. May mga kapitbahay at mga kakilala na nagsimulang magtanong, bakit hindi ginawa ni Oscar ang lahat para iligtas ang ina? Ano ang ginagawa niya noong nasusunog ang ospital? At ang pinakamatindi, baka siya mismo ang nagpasimula ng apoy upang makatakas sa kanyang pamilya. Naging usap-usapan sa kanilang baryo ang pagkamatay ni Aling Nena at si Oscar ang naging sentro ng galit at panghusga ng mga tao. Maging ang mga pulis ay nagsimulang mag-imbestiga. Iniisip na posibleng may kinalaman si Oscar sa sunog. Lalong bumigat ang sitwasyon at hindi na malaman ni Oscar kung paano pa niya haharapin ang lahat ng ito. Isang gabi, habang hindi makatulog si Oscar dahil sa bigat ng iniisip, pumasok siya sa silid ng kanyang ina upang kumuha ng ilang gamit. Tila kakaiba ang pakiramdam niya habang tumitingin sa mga lumang damit at gamit ni Aling Nena. Sa kanyang paghahanap, napansin niyang may isang sobre na nakatago sa isang lumang aparador. Agad niyang binuksan ang sobre at laking gulat niya nang makita ang laman nito, pera at isang liham. Nagsimulang manginig ang kanyang kamay habang binubuksan ang liham at binasa niya ang bawat salita na isinulat ng kanyang ina. Para kay Oscar, nagsimula ang liham. "Anak, alam kong hindi naging madali ang buhay natin. Alam kong maraming pagkakataon na hindi mo ko naiintindihan at nasaktan kita sa maraming bagay. Hindi ko man ito nasabi sa'yo noon, pero gusto kong malaman mo na palagi kitang minahal." Napatigil si Oscar sa pagbabasa, nanginginig sa bawat linya ng liham. Patuloy niyang binasa ang mga sumusunod na mga salita na tila mas lalo pang nagpalalim sa sakit na nararamdaman niya. "Anak, nagsusumikap ako na mag-ipon para sa iyong pag-aaral. Alam kong hindi mo nakuha ang pagkakataon na mag-aral ng maayos. Kaya kahit papaano, gusto kong mabigyan ka ng pagkakataong ituloy ang pangarap mo. Sana, patawarin mo na ako sa lahat ng pagkukulang ko bilang ina." Hindi na nakayanan ni Oscar ang bigat ng mga salita. Napaupo siya sa gilid ng kama at umiyak ng walang tigil. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit ang bawat linya ng liham ay tila isang kutsilyo na tumutusok sa kanyang puso. Hindi niya akalain na sa kabila ng lahat ng galit at hinanakit na itinanim niya sa kanyang puso, minahal pa rin siya ng kanyang ina. At ngayon, wala na si Aling Nena upang marinig ang kanyang mga pagsisisi. "Nanay, patawarin mo ako," bulong ni Oscar habang patuloy na umaagos ang kanyang mga luha.
Mahal kita, pero hindi ko alam na ganitong nararamdaman mo. Gumuho ang mundo ni Oscar. Sa loob ng maraming taon, tinuruan niya ang kanyang puso na magalit, na isisi sa kanyang ina ang lahat ng pagkukulang at paghihirap. Ngunit ngayong wala na si Aling Nena, napagtanto niya kung gaano kahalaga ang pagmamahal at sakripisyo ng kanyang ina. Simula noong natuklasan ni Oscar ang liham, nagbago ang kanyang pananaw sa buhay. Gusto niyang bumawi. Gusto niyang itama ang lahat ng pagkakamali, kahit gaano pa ito kahirap. Ngunit sa kabila ng kanyang pagbabalik loob, hindi madali ang pag-ayos ng mga bagay. Marami pa ring galit sa kanya, ang mga tao sa kanilang baryo, maging ang sarili niyang mga kapatid. Isang araw, kinausap niya ang kanyang Tito Raul na patuloy na nag-aalaga sa kanyang mga kapatid. Tito, gusto kong bumawi. Gusto kong ayusin ang buhay ko para sa mga kapatid ko. Sabi ni Oscar, puno ng pagsisisi sa kanyang boses. Tiningnan siya ng kanyang tito, puno ng galit at hinanakit. Oscar, huli ng lahat. Hindi mo na mababawi ang buhay ng nanay mo. Wala na siyang magagawa. At ang mga kapatid mo, hirap na rin. Alam ko, tito, pero gusto ko talagang magbago. Gusto kong bumawi para sa kanila kahit papano. Sabi ni Oscar habang pinipigilan ang luha. Tumango si Tito Raul. Ngunit, hindi pa rin sigurado kung dapat bang pagkatiwalaan muli si Oscar. Sana nga totoong sinasabi mo, Oscar. Dahil ang mga kapatid mo, kailangan ka. Huwag mo na silang pabayaan. Sa mga sumunod na buwan, sinimula ni Oscar na baguhin ang kanyang buhay. Nagtatrabaho siya sa mga sakahan upang makapagbigay ng suporta sa kanyang mga kapatid. Pinalitan niya ang mga bisyo at galit ng pagsusumikap at pagmamahal. Ngunit, kahit na nagsisimula na siyang bumawi, hindi ganoon kadali ang pagbabalik ng tiwala ng kanyang mga kapatid at ng mga tao sa kanilang baryo. Minsan, nakaupo si Oscar sa ilalim ng puno, pinagmamasdan ng paglubog ng araw. Naalala niya ang mga huling araw ng kanyang ina, ang mga oras na sinayang niya, ang mga pagkakataong pinalampas dahil sa kanyang galit at hinanakit. Nay, sana makita mo ako ngayon. Bulong ni Oscar sa hangin. Tila umaasa na naririnig siya ng kanyang ina mula sa langit. Mahal kita, Nay, at gusto kong bumawi. Gusto kong ayusin ang lahat. Ngayon, bagamat mahirap ang kanyang sitwasyon, buo ang loob ni Oscar na ipagpatuloy ang pagbabago. Dahil alam niyang sa bawat hakbang ng kanyang ginagawa, mas lalapit siya sa kapatawaran at sa muling pagkakaroon ng pagmamahal sa kanyang puso. Matapos matuklasan ang liham ng kanyang ina, nagbago ang buhay ni Oscar. Natanto niya ang malaking pagkakamali sa kanyang mga naging desisyon at kung gaano kalalim ang pagmamahal ng kanyang ina sa kabila ng lahat. Ang sakit ng kanyang pagsisisi ay tila naging gasolina upang siya'y magbago. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa mga kapatid niya. Simula ng araw na iyon, ipinangako ni Oscar na gagawin niya ang lahat upang maitama ang mga pagkakamali. Hawak ang perang iniwan ng kanyang ina, nagdesisyon siyang hindi ito gamitin para sa kanyang sariling pag-aaral. Bagkus ay para sa pag-aaral ng mga kapatid niya. Nangako siya sa kanyang sarili na uunahin ang pamilya bago ang kanyang sarili. Ito ang magiging paraan niya ng pagbabayad sa mga kapatid niyang minsay iniwan at pinabayaan. Mga kapatid, mula ngayon, ako nang bahala sa inyo. Sabi ni Oscar isang gabi habang nag-uusap silang magkakapatid sa maliit na mesa. Gagamitin ko ang perang iniwan ni nanay para makapag-aral kayo. Gusto kong magtapos kayong lahat ng kolehiyo. Tila hindi makapaniwala ang kanyang mga kapatid, lalo na ang bunso, na noon ay hirap na hirap pa ring tanggapin ang mga nangyari sa kanilang ina. Tahimik silang tumango, ngunit daman ni Oscar ang kanilang galit at sakit na hindi pa tuluyang nawawala. Pero kuya, paano naman ikaw? Hindi ba sinabi ni nanay na para sa pag-aaral mo yan? Tanong ng kanyang nakababatang kapatid, si Lito, habang nakatingin kay Oscar. Ngumiti si Oscar, pilit na ipinapakita ang kanyang bagong determinasyon.
Ako na ang bahala sa sarili ko. Ang mahalaga, kayo muna. Kung darating ang panahon na may oras at pera para sa akin, sige doon na ako mag-aaral. Simula noon, masipag na nagtatrabaho si Oscar. Hindi na siya bumalik sa kanyang mga bisyo. Hindi na muling humithit ng sigarilyo. Hindi na rin bumalik sa alak at mas lalong hindi na siya bumalik sa mga barkada na nagdala sa kanya sa maling landas. Sa halip, nagsimula siyang magtrabaho sa iba't ibang sakahan at maliit na tindahan sa kanilang baryo. Kahit maliit ang kita, sinikap niyang ipunin ang bawat bariyang natatanggap niya para lamang maitaguyod ang pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Habang nagtatrabaho, madalas na naiisip ni Oscar ang kanyang ina. Ang mga pagkakataong dapat ay magkasama pa sila at ang mga araw na sinayang niya sa galit at paglayo. Subalit, sa bawat pagkakataon na bumabalik ang sakit ng alaala, ginagamit niya ito bilang motibasyon upang magpatuloy. Para sa inyo, nanay, bulong ni Oscar sa kanyang sarili habang hawak ang isang maliit na larawan ng kanyang ina. Iniipit ito sa kanyang bulsa tuwing papunta sa trabaho. Alam kong hindi ko na may babalik ang dati pero gusto kong ipakita sa inyo na kaya kong bumawi. Makalipas ang ilang taon, nagawa ni Oscar ang kanyang ipinangako na ipagtapos niya ang lahat ng kanyang mga kapatid sa kolehiyo. Ang panganay, si Lito, ay naging isang guro sa kanilang baryo. Ang dalawa pa niyang kapatid ay nakapagtapos rin. Si Elsa bilang isang nurse at ang bunso, si Rico, ay isang inhinyero. Bawat isa sa kanila ay nagkaroon ng pagkakataon na bumangon mula sa hirap ng kanilang buhay. At lahat ng ito ay dahil sa sakripisyong ginawa ni Oscar. Isa sa pinakamalaking pagbabago ay ang unti-unting pagbabalik ng tiwala ng kanyang mga kapatid. Noon, punong-puno sila ng hinanakit kay Oscar dahil sa ginawa nitong pagpapabaya sa kanila at sa kanilang ina. Ngunit nang makita nila ang sakripisyo at pagsusumikap ng kanilang kuya, dahan-dahan nilang natutunan na muling magtiwala at patawarin siya. Kuya, salamat, sabi ni Lito, isang araw matapos ang kanilang graduation. Alam ko na hindi madali para sa iyo ang lahat ng to, pero ginawa mo pa rin para sa amin. Hindi namin alam kung paano kami magpapasalamat. Umiling si Oscar at ngumiti, na may luhang sumilay sa kanyang mga mata. Para to sa inyo, Lito. Ito ang huling hiling ni nanay. Gusto kong tuparin ang pangarap niya para sa atin. Kahit sa huli, hindi ko na siya napasaya. Habang tumatagal, nakahanap na rin ng trabaho si Oscar sa Maynila. Isang maliit na kumpanya ang kumuha sa kanya bilang tagapamahala ng kanilang bodega at mula doon, dinala niya ang kanyang mga kapatid sa syudad upang magsimula ng bagong buhay. Sa kabila ng hirap ng trabaho, hindi nagreklamo si Oscar. Para sa kanya, ang makitang umuunlad ang buhay ng kanyang mga kapatid ay sapat ng gantimpala sa lahat ng kanyang pagsasakripisyo. Hindi na siya nag-asawa. Alam ni Oscar na ang kanyang oras at buhay ay nakatuon na sa pag-aalaga at pagtutuwid ng pagkakamali niya sa nakaraan. Hindi ko na kailangan ng iba, bulong niya sa sarili tuwing tinatanong siya ng mga tao tungkol sa pag-aasawa. Sapat na ang pamilya ko. Makalipas ang ilang taon, matagumpay nang naabot ng mga kapatid ni Oscar ang kanilang mga pangarap. Si Lito ay isa ng kilalang guro sa kanilang baryo. Si Elsa ay nagtatrabaho bilang isang nurse sa lungsod at si Rico, na dati ay bata pa lamang na umaasa kay Oscar, ay isa ng lisensyadong inhinyero. Makikita sa kanilang mga mata ang saya at pasasalamat sa sakripisyong ginawa ng kanilang kuya. Sa kabila ng lahat ng pagsubok na pinagdaanan nila, sa wakas, umusad ni rin ang kanilang buhay. Ngunit si Oscar, sa kabila ng pagiging masaya para sa kanyang mga kapatid, ay may isang bagay na hindi pa rin niya natutupad, ang kanyang sariling pangarap. Noon pa man, bago pumanaw ang kanilang ina, alam na ni Oscar na may mas malaking plano para sa kanya si Aling Nena. Palagi nitong sinasabi na gusto niyang makitang makatapos si Oscar ng kolehiyo. Bagamat hindi na naging madali ang buhay ni Oscar,
at tila lahat ng oras at lakas niya ay ibinuhos para sa kanyang mga kapatid, sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang mayroon pa siyang dapat gawin para sa kanyang sarili. Isang umaga, habang nagmamasid si Oscar sa tagumpay ng kanyang mga kapatid, biglang bumalik sa kanya ang mga alaala ng mga araw na pinapangarap pa niyang makapagtapos ng pag-aaral. Nakatitig siya sa diploma ni Lito na nakasabit sa pader ng kanilang bahay sa Maynila at napaisip kung kaya pa ba niyang tuparin ang kanyang pangarap. Oras na para sarili ko naman, mahina niyang bulong sa sarili. Kinagabihan, nilapitan ni Oscar si Lito na noon ay nagpapahinga mula sa pagtuturo sa eskwelahan. Lito, naisip ko, makaoras na para mag-aaral ulit ako, sabi ni Oscar na tila may kaba sa kanyang boses. Napatigil si Lito, tinignan ang kanyang kuya at ngumiti. Kuya, matagal ka na naming hinihintay na gawin mo yan para sa sarili mo. Deserve mo rin na to pa rin ang pangarap mo. Ikaw naman. Nag-ipon si Oscar. Ang bawat sentimo na hindi niya naipadala para sa mga gastusin ng kanilang pamilya ay itinabi niya para sa kanyang plano. Nang sa wakas ay sapat na ang naipon niya, isang araw ay nag-enroll siya sa kursong Mechanical Engineering, ang kursong matagal na niyang pangarap mula pa noong bata pa siya. Kahit alam niyang hindi na siya kasing bata ng mga estudyanteng makakasama niya, puno siya ng determinasyon. Pagdating niya sa universidad, hindi niya maiwasang kabahan. Kaya tanda ko na para dito, isip ni Oscar, habang tinatanaw ang mga estudyanteng mas bata, mas mabilis kumilos at puno ng enerhiya. Subalit sa kabila ng kanyang kaba, nagpatuloy siya. Lumalalim ang bawat hakbang niya papasok sa gusali. Tila dala ang lahat ng bigat ng kanyang nakaraan. Subalit kasama ang bawat hakbang, may pag-asa na sa wakas natutunan niyang bigyan ng oras ang kanyang sarili. Sa bawat araw ng pag-aaral, ramdam ni Oscar ang hirap at sakripisyo. Hindi tulad ng ibang mga estudyante na mabilis mag-adapt, si Oscar ay may halong kaba at takot na hindi niya nakaya pang sabayan ang mabilis na takbo ng mga leksyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya sumuko. May mga gabing halos hindi siya makatulog kakabasa ng mga libro, pilit na inaaral ang mga konsepto ng calculus at engineering na noon ay tila hindi niya nakayang abutin. Isang gabi, habang nag-aaral siya sa ilalim ng maliit na ilaw ng kanyang mesa, biglang bumalik ang mga alaala ng kanyang ina. Naalala niya kung paanong tuwing gabing pagod na pagod si Aling Nena mula sa pagtatrabaho sa bukid, hinahanap pa rin nito ang oras para siya'y kausapin tungkol sa kanyang mga pangarap. Ipinangako ni Oscar sa sarili na hindi niya ito bibiguin. Para sa iyo, nanay, sabi niya habang pinupunas ang mga luhang hindi niya napigilan. Ang mga taon ay mabilis na lumipas. Hindi inaasahan ni Oscar na makakaya niyang tapusin ang kanyang kurso. Ngunit sa bawat hamon, sa bawat pagsubok, lagi niyang naiisip ang huling mga hiling ng kanyang ina. Ang mga salita sa liham ni Aling Nena ay laging sumasagi sa kanyang isipan. Nagbibigay sa kanya ng lakas at tapang upang magpatuloy. At sa wakas, matapos ang ilang taon ng pagsusumikap, nakamit ni Oscar ang pinakamatagal na niyang hinihintay, ang diploma. Sa araw ng kanyang pagtatapos, nakaupo si Oscar sa gitna ng mga batang estudyanteng kasing edad ng kanyang mga pamangkin. Habang hinihintay niyang tawagin ang kanyang pangalan, ramdam niya ang pagtulo ng kanyang mga luha. Hindi niya mapigilan ang mapangiti at mapaluha habang naiisip kung gaano karami ang kanyang isinakripisyo upang makarating sa puntong ito. Mahal kong nanay, bulong niya sa sarili habang tinatawag ang kanyang pangalan upang kunin ang kanyang diploma. Hindi man ninyo ito makita ng personal, pero natupad ko na ang pangarap nyo para sa akin. Sa kanyang pagtayo sa harap ng entablado, inialay ni Oscar ang lahat ng tagumpay na ito sa kanyang ina. Ang ina na sa kabila ng lahat ng hirap ay nagmahal at nagsakripisyo para sa kanilang pamilya. Ang ina na palaging naglalagay ng pangarap para sa kanya.
kahit hindi niya ito nakita noon. Makalipas ang ilang taon, si Oscar ay nakilala bilang isa sa pinakamatagumpay na inhenyero sa kanilang lugar. Bagamat hindi na siya nag-asawa, ginugol niya ang kanyang buhay sa paglilingkod at pagtulong sa iba. Nagsimula siyang magturo sa mga kabataan sa kanilang baryo. Hinikayat silang magsikap at abutin ang kanilang mga pangarap. Isang bagay na huli niyang natutunan. Ngunit ang napakahalaga sa kanya, sa huli, si Oscar na minsan ay nawalan ng pag-asa at naligaw ng landas ay muling nakatayo bilang isang inspirasyon sa lahat ng nakakaalam ng kanyang kwento. Puno pa rin ng pagsisisi ang kanyang puso dahil sa mga panahong sinayang niya. Ngunit sa bawat araw, alam niyang naghilom na ang sugat ng kanyang nakaraan. Isang araw, bumalik si Oscar sa puntod ng kanyang ina. Tanga ng isang munting bulaklak. Inilagay niya ito sa tabi ng lapida ni Aling Nena. "Mahal kong nanay," bulong niya. "Salamat sa lahat. Hindi ko kayo nakasama ng matagal pero ang bawat araw ng buhay ko para sa inyo. Naway napatawad niyo ako sa lahat ng aking pagkukulang. Patawarin mo ako, ma. Sobrang mahal na mahal kita." Habang nakatayo siya sa harap ng puntod, ramdam ni Oscar ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang muka. Tila isang yakap mula sa kalangitan, at sa oras na iyon, alam niyang natutunan na niyang patawarin ng kanyang sarili.